Sa bagong balita na ating nakalap, nagsagawa ng Navy drills ang Chinese Navy sa ating teritoryo sa West Philippine Sea na kung saan nasa 22 warships ang namataan ng ating hukbong sandatahan na doble na kumpara nitong nakaraang buwan lamang. At makikitang minimilitarize na talaga ng China ang ating teritoryo. At ang matindi pa dito ay umabot na sa 146 na mga vessels ng China ang namataan na kung saan karamihan dito ay nasa Ayungin Shoal na kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre at nagiging mainit na ang komprontasyon doon sa pagitan ng pwersa ng China at Pilipinas. Sinisigurado naman ng Philippine Navy na poprotektahan nila ang mga Pilipino laban sa banta ng China at nag-deploy pa sila ng mas maraming patrol vessel sa West Philippine Sea kasama pang ibang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR upang ipakita din ang malakas na presensya ng ating sariling pwersa. Si Pangulong Marcos na rin mismo ang nagsabi na dapat maghanda na ang hukbong sandatahan laban sa mga banta mula sa ibang bansa at sinabi nitong sisiguraduhin niyang mas palalakasin pa ang ating pwersa sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng AFP Modernization Program. Kinundi na naman ng Chinese government ang pahayag na ito ng ating Pangulo at sinabing parte ng teritoryo ng China ang West Philippine Sea at dapat huwag maging sunod-sunuran ng Pilipinas sa US government. Sa aking opinyon lamang ay dinidepensahan lamang ng mga Pilipino ang ating teritoryo at wala tayong inaangkin na hindi sa Pilipinas at lalong hindi tayo ang nanggugulo sa West Philippine Sea dahil ang Pilipinas nga ang hinaharas ng bansang China. Hindi naman hanggang salita lang din ng ating Pangulo matapos ibalitang gagawa ng bagong airbase ang Pilipinas sa Subic Bay, Zambales para maging forward operating base ng Philippine Air Force upang mas mabantayan palalo ang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Base sa impormasyon na ating nakalap, dito ilalagay ang mga aircraft ng Pilipinas katulad na lang ng mga Hermes 900 Unmanned Aerial Vehicle na isang klase ng drone na nabili ng Air Force mula sa Israel sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Parte ito ng mga biniling drones ng bansa noon sa halagang 8.5 billion pesos at bagay na bagay ito para sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil kaya nitong tumagal sa ere ng aabot sa 30 oras at sinasabing may range ito ng nasa lagpas 1,000 kilometro kaya napakalawak ng kayang bantayan ng aircraft na ito. Hindi armado ang mga drone na ito sa ngayon dahil pang surveillance at pang patrolya lamang ang misyon nito, ngunit kung gugustuhin ay pwede din itong armasan dahil ang mga drones na ito ay inaarmasan ng Israel ng missiles at bomba na kasalukuyan nilang ginagamit din laban sa Hamas at Lebanon. Maliban sa Hermes 900, mayroon ding mga Hermes 450 ang Philippine Air Force na inaasahan ding ilalagay sa gagawing Subic Bay Air Base at kaya naman itong magtagal sa ere ng nasa 20 oras at may range ng nasa 300 kilometers. Pwede din itong lagyan ng nasa 4 na Spike missiles kung gugustuhin ng Philippine Air Force, kaya hindi lang din ito basta-basta pang patrolya lamang. At maliban sa mga nasabing drones, sinabi rin na dito din ilalagay ang mga paparating na mga patrol aircraft na in-order pa rin ng Philippine Air Force mula sa Israel sa ilalim naman ng Horizon 1 ng AFP Modernization Program. Nagkakahalaga ang proyekto na ito ng nasa halos 6 billion pesos at nasa 2 ATR-72 aircraft ang i-deliver ng Israel na mayroong mga state-of-the-art communications equipment, radar systems at surveillance camera at iba pang mga sensors upang lalo pang mababantayan ng ating territorial waters. Sinasabing may range din ito ng hindi bababa sa 2,200 kilometers, kaya magiging malaking upgrade ito sa kapabilidad ng ating Air Force, lalo na't ordinaryong kamera lamang ang kanilang gamit noon sa paggagawa ng surveillance sa West Philippine Sea.
Ito pa lamang ang kanilang planong ilalagay sa itatayong bagong airbase sa Subic Bay, Zambales. Ngunit kasama din sa long-term plan ang pag-iistasyon dito ng mga fighter jets dahil nasa 40 fighters ang pinaplanong bilhin para sa ating Air Force at umaasa tayong mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Gagawin din itong storage facility ng mga missiles ng Pilipinas, katulad na lang ng mga missiles ng mga Spider Air Defense System dahil ito ang magsisilbing pangdepensa ng airbase laban sa mga paparating na missiles o aircraft. At dahil nga sa palala ng palala ang sitwasyon sa West Philippine Sea, hindi mo nasasali ang Philippine Navy sa RIMPAC o Rim of the Pacific exercise na kung saan nangyayari lamang bawat 2 taon kasama ang mga kaalyadong bansa ng Amerika. Huling sumali ang Pilipinas sa RIMPAC noong 2022 na kung saan pinadala ng bansa ang BRP Antonio Luna, ngunit ngayon ay wala munang ipapadala ang Pilipinas dahil lahat ng barko ay nakabantay ngayon sa ating territorial waters, lalo na't wala na sa kontrol ang pagiging agresibo ng China.